Welcome back to my channel. This is Nib TV again. So ngayon guys, meron akong i-share sa inyo na isang tool na tinatawag na capacitor discharge tool. So marami ako guys na nakita niya na nag-post sa internet. Pero isa lang guys ang aking pinili at ang nagustuhan ko yung ginawa ni siya nga pala, shoutout kay ERC Tech kasi nakita ko medyo maganda yung kanyang ginawang project. So ngayon gusto ko siyang subukan at i-try din, pero medyo gagawa ko lang siguro ng konting pagkakaiba lang. So guys, bali sa project na to, ang kakailanganan natin ay 8 mga diode, mga ganito, IN4007. Hindi sa siguro ma-focus, pero ang value na guys yan, IN4007. Hindi nyo guys makita, no? 8 yan. Tapos resistor na 2.2K ayon doon sa nakita ko sa pinost niya, 2.2K. At least kailan daw at least 5 watts. Kaso ang sa project niyang ginawa, ang binigay na lang niya doon is 1 watt lang kasi wala daw siyang available na 5 watts. So since wala din akong available na at least 5 watts, so ang ginawa ko na lang, kumuha na lang ako ng 5 resistor na 10K, tapos ginawa ko silang parallel ganito. Yan. So wag kayo magtaka bakit 10K 2.2K, kasi guys, itong 5 piraso na to, yan 5, pag naka-parallel, di-divide mo lang yan guys, hatiin. So magiging 2K lang ito. So 2.2 ang required niya, pero 2K okay na yan. Tapos ang magiging nito, wattage, kasi kagandahan sa nakaparallel, ang kanyang wattage ay lumalaki. Halimbawa ito, this is 2 watts ang isang resistor, times 5, so 10 watts. Mas maganda, mas malakas, mas malaki yung wattage. So meron akong 2K 10 watts. Tapos meron akong mga diode na 8. Ito yan guys. Yan. Tapos meron pa siyang doon, resistor na 1K. Sa kanya 1/4 watts. Sa akin gagamitin ko na lang 1 watt. At 2 watts din siguro to kasi magkasin laki. So 2 watts. Bali ganito guys ang nakita ko sa pinost niya. Ganito yung diagram. Ito yung positive probe, ito yung negative probe. Tapos merong naka-series na diode na pag ganito. Tapos yung second set na 4 pabalik naman. Ibig sabihin yung cathode naman ang nakaharap doon. Yung una dito nakaharap yung cathode. Bali anode yung magkakatugtong. Tapos dito, so meron na guys naka-series, no? Tapos ipapalarer natin siya. Bali dudugtong natin to saka dito. So para nakapalarer na rin siya. Parallel series. So doon nakita ko rin sa post niya na meron siyang 1K na resistor, 1/4 watts, para yun sa LED light. Para hindi ma-burn yung LED, kasi pag walang resistor na limiting para mag-limit ng current, baka maaaring masira yung LED. Tapos naka-connect naman siya dito rin sa papunta sa positive probe. Tapos yung kanyang negative probe ay dito naka-connect. Tapos ayan, meron siyang naka-series sa kanya na 2.2K 1 watt yung nakita kong ginamit niya, pero sa akin gagamitin ko is 10 watts kasi
ano to 5. Pag naka-parallel, 10 watts. Okay, so medyo okay na to sa akin. Tapos naka-connect sa negative probe. So, yan guys ang nasa diagram niya. Susubukan ko siyang gawin din ngayon. At para maano ko rin, magamit ko rin. Pero ngayon medyo gagawin ko, iibahin ko na lang. Hindi ko na siya guys lalagyan ng LED. Bali, ganito lang gagawin ko. Meron akong 1K rito, tapos nakakonect sa dito. Ang purpose kasi niyan guys, kaya kailangan meron kang connection dito para pag nagkabaliktad ka ng lagay ng probe sa pagtusok mo doon sa capacitor, hindi masisira yung ano mo, itong resistor mo. Kasi pag nabaliktad yan, alba, ito na itusok mo sa positive, magne-negative yung kwan. So, mangyari, baka masira tong kwan mo, resistor. So, okay guys. Ito yung mga tools. Pero ako, gagawin ko kasi ginawa kong medyo naiba para maging kwan, lumabas yung pagka-creative ko naman. Okay, so ganito ang gagawin ko. Gagamitan ko siya ng ganito. Tapos, ito yung kailangan ko rin ng slider switch. Tapos ilalagay ko sa box. Yung box guys, it doesn't matter kahit anong box gamitin nyo, kung anong available sa inyo. Ito kasi, ito na lang yung available sa akin. So, tsaka may mga dating butas na rin, so hindi ako mahirapan. Yan, may mga lusutan na rin ng mga wire. Tsaka gagamitan ko rin guys ng ganito. Yan. So, bago tayo mapunta rito guys, tetest muna natin sa breadboard yung project kung okay ba siya talaga bago ko siya i-finalize sa box. Okay guys, ito nga guys yung yung nasa diagram. Ayan, pero hindi ko na siya guys nilagyan ng LED lights kasi mas gusto ko yung sa monitor na lang ng ating matitignan yung reading. Ito yan. So, bali, nag-deviate lang ako doon guys sa design niya. Bali, ang ginawa ko na lang, resistor na lang, wala na yung LED lights. So, bali, yun na sa drawing. Yun lang naiba, tinanggal ko lang yung Tapos, ito nga pala yung resistor ko. Bali, to, 10K. So, wala kasi akong 2.2K. Para pinakamalapit ginawa ko, yung 5 10K, pinararel ko sila para mag-divide lang siya. So, magiging lang siya, 2K. So, yan guys, ang kanyang bali ito, ito yung mga diode, naka-series. Tapos, ito naman yung nasa lower part, naka-series din. Pero, ang cathode nito, dito na sa may left side. Ito ang cathode nito nasa right side. Kung nakita nyo guys yan yan dito naman pabaliktad. Tapos kinonect ko sila guys, ginawa ko siyang para maging parallel sila, kinonect ko, lagyan ko ng jumper wire. Ganon din sa kabila, itong yellow. Tapos yung 1K resistor, ito kinonect ko doon sa dulo ng upper portion na mga diode. Tapos kinonect ko yung isang terminal niya, ang kanyang isang dulo dito, parang yung nasa drawing na rin. Tapos nilagyan etong yellow, ito ang positive probe natin. Itong black, kinonect ko sa mga resistor, yan ang magiging negative probe natin. Yan. So yan, ito ngayon magiging test probe natin. Pero gagamitan ko siya guys ng tester. Ayan, para maging readable. Magkakaroon tayo ng reading. So yan, kakabit ko dyan. Tapos ito, yung red probe, ating tester. So ganyan mamaya guys ang pag-testing natin. Okay, so bali ito yung ating testerin na na capacitor. Ito. Ayan, ito guys, itong malaki na to. Power supply guys, ito. Yan yung malaki na yan, 330 microfarad.
rated volts is 400. So, matcha-charge siya ng mga nasa 300 volts siguro, ganyan. Okay. So, baliktarin natin. Bali, ito yung negative side. Ito yung positive side. So, ngayon guys, naka-discharge yan, kaya nakahawakan ko. Okay. So, ang gagawin natin, isasaksak ko siya. Pero ginamitan ko siya guys ng test light. Yan yung ating series lamp. Yan, for safety purposes yan. So, i-on ko na. Ayan. Okay, so meron na siyang voltahe, 235 volts. 0.02 amperes. Tapos, okay. Tapos, ang gagawin natin, susukatin mo natin yung voltage niya. Ayan, na hindi pa nakakonect yung ating kwan. Kahit isa alin din, tanggalin lang muna natin yung sa positive. Sukatan natin yung voltage para makita nyo na nasa 300 volts ang charge niya. Ayusin ko lang. Okay. So, ito yung kwan, negative ito. Ito sa baba. Positive yan. Tingnan guys ang reading. So, meron 311 volts. Ano, 311 volts. So, hindi na natin pwedeng hawakan to guys. Hindi tayo pwede magtrabaho pa dyan kasi may charge pa yung kanyang capacitor na 311 volts. Ayan o. So, para ma-discharge siya guys, kukonik na natin tong sa ano natin. Ayan. Sa discharge tool natin. Dito yung sa positive probe. Yes. Obserbahan nyo guys kung gaano kabilis yan. I-off ko muna yung ano ha. Yung, ayan. So, wala na guys, power yung yon. Ayan. Sukatan natin yung voltahe niya. Nawala mo ng connector kung ilan ang voltage. Mayroon 311. Okay, o 300. Kita ba? Ayan, ganyan. 310. Yan ang naka-charge sa kanya guys. So, delikado guys na hindi natin dinidischarge yung capacitor bago tayo magtrabaho sa mga board. So, para ma-discharge yan guys, connect na natin yung ating probe sa ating discharging tool. Ayan. Tingnan guys kung gaano kabilis. Seconds lang yan. Ayan ah. Ayan oh. Wala na. Zero na agad. Wala na yan guys. Kahit baliktarin pa natin. O ayan. Zero na yan guys. Ayan. Hawakan ko na. Wala na yan. So ganun lang guys. Kabilis. Seconds lang. Okay. So ulitin natin guys. I-charge natin uli. Open. Yan. Okay. Ngayon, ang gagawin naman natin guys, babalik ta rin naman natin. Yung positive probe natin, ito, yun ay itutusok natin doon sa negative terminal ng ating capacitor. Tingnan natin kung ano ang pagkakaiba. Okay, so i-off ko na, sukatan muna natin ulit, no? Tanggalin muna natin ulit. Okay, sandali ha. Okay, so meron siyang 284. Kabit natin ito. Ano ba mangyayari pag baliktad naman? Ito namang positive probe ang isinundot natin doon sa baba. So, tingnan nyo guys kung gaano kabilis. Seconds lang uli yan. Ayan o. Wala na. Zero na uli. So, ang pagkakaiba guys, nagkaroon siya ng negative sign. So, malalaman mo na nagkabaliktad ka ng pagsundot, magkakaroon siya ng negative sign dito. Okay? Kung hindi nyo guys nakita, ulitin natin. Power on. Yan. Tapos, hintayin natin mag-charge. Okay. Okay, power off. Ayan. Sukatan natin guys kung ilan ang voltahe. Nakikita mo dyan is
307. Okay, kabit natin itong positive ano natin. Baliktarin natin, yung positive ang susundot natin sa negative terminal ng capacitor. Obserbahan nyo guys, magkakaroon siya ng negative sign dyan sa baba. Ayun, magkakaroon siya ng negative, di ba? O, ganun lang kabilis, oh. O, ayan, wala na yan guys, oh. Kahit baliktarin natin, oh. Wala na. Pwede nyo uling hawakan. Ayan. Safe na. Kanina 300 volts na. So, ganun lang guys, kabilis. So, ang gagawin ko ngayon guys, ilalagay ko sa isang box para medyo maganda. Papakita ko na sa inyo mamaya pag nailagay ko na sa box. Tapos testing natin uli. Okay? Na guys, yung ginawa ko. Ayan, tapos na. Bali, nilagyan ko na lang siya ng PCB para maganda. Ito yung 4 na diode na papunta dito ang ang kanyang ang cathode niya papunta rito. Tapos ito naman yung papunta doon ang cathode. Ito yung resistor na 1K. Ito yung resistor na 2K, 10 watts. Tapos yung nilagay kong una, yung slider switch, sira pala to. Ito. So pinalitan ko lang siya ng ito, yung rotary na lang ganyan. So ito, blue na to, nakakabit to sa positive. Yung nasa drawing natin. Tapos ito naman yung dulo nitong capacitor na to. Itong resistor na to pala. Nakakonek yan dito sa ano to. Hindi lang makita kasi dinikit ko na sa ilalim dito. Kasi ito naka-parallel naman yan Series ito parallel. Tapos yung negative natin, probe na yung negative line para sa probe, negative probe. Nakakapit sa resistor. Dumaan dito ng switch, rotary switch, yan. Tapos labas na siya rito ulit sa probe. Bali itong ginawa ko, nilagyan ko siya ng ganyan para pwede ko siyang lagyan ng ganitong ito guys, yan. Bali ito yung pinaka probe ko, yung pang test doon sa capacitor. So testingin na natin guys. Lagay ko muna to. Ayan. Tapos eto, dito natin kukonek yung ating multimeter para nakita natin yung reading. So ito yung positive ng multimeter. Tapos yung negative ng multimeter. Ito. Okay. Ayan. Ito yung multimeter natin guys. Ayan, para makita natin yung reading. Okay. Ayan. So gaya ng ginawa rin natin kanina, i-ano natin, switch on ko yung ating ayan. Ayan, para mag-charge yung capacitor. Ito yung capacitor kanina, yan. Hindi pala makita dyan okay, yun. Teka lang, ayan na natin muna to. Ayan, bali yan ang natin connection. So kahit anong multimeter guys, pwede natin ikabit dito. Ayan. So off na natin. Tingnan natin muna. Pag naka-off yung switch, parang normal na lang siya, multimeter. Ayan o. Marireading natin. Bawa 300 plus yan. Ayan, 309. Okay. Kita nyo ba guys? Okay. Tapos pag in-off na natin, 309. So, ibig sabihin naka-charge na yan. Off na natin to. Ayan. Sukatin natin. Normal. 307. Ngayon, pag in-on ko guys yung yung
discharge tool natin. Ayan, ganyan. Tingnan nyo guys, mabilis lang yan ma-discharge. Ayan o. Ayan na. Wala na. Discharge na yan. Ayan, pwede ko lang hawakan guys. Ayan o. Hindi namin kuryente. So, ulitin natin. Babalik na natin yung probe. Pag baliktad ang probe, gaya ng sinabi ko kanina, yung positive na lagay natin sa negative ng capacitor. Okay, parehas pa rin yun. Kailang negative sign dito. Okay, ulitin natin ha. Charge muna natin. Lagay muna natin sa ano. Ayan. Sa off position. Charge natin. Tingnan natin kung naka-charge na siya. Ayan, 311. Okay, patay natin. Ayan, babalik rin natin guys. Itong positive probe, ilagay natin sa negative terminal. On. Nakabaliktad. Ayan, kita nyo, negative. Okay. Bilis din na, discharge din. Negative nga lang yung sign niya. Ayan o, negative. So, yun lang guys. So, successful yung ating ano. Ayan o. Successful yung ating ginawang discharge tool. Ayan. So, ang gagawin ko lang, lalagay ko ng takip nito, saka lalagay yung tornilyo. So, yun lang guys. Sensya kayo, medyo inartehan ko. Pwede namang ibang box. Kahit anong box ang meron kayo. Kahit na wag nyo nang lagyan ng box, balutin nyo lang ng maliit na ano. Nasa sa inyo yan guys. Gaya na sinabi ko, umandar yung aking imagination. Kaya yan. So, ito, tornilyo ko lang guys. So, meron na akong discharge tool. Yan. Ito, pang connect sa kahit anong multimeter. Tapos, ito yung pang test probe. Okay guys, sana nagustuhan nyo itong ginawa kong project. Paki-like and share na lang guys kung nagustuhan nyo. And don't forget to subscribe to my channel, Nib TV. And also press the notification bell para ma-update kayo sa mga iba ko pa mga video. Maraming salamat.